Akala ko dati, ang pakikipag-asawa kay Jose Reyes, ang magiging simula ng habang buhay na kaligayahan. Pero hindi ko inakala. Jose, na. Hindi niya ako minahal. Kailanman. Noong araw na iyon, kapwa kami ikinasal sa pamilya Reyes. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya Santos. Tinanggap niya ang napagkasundo ang kasal at napangasawa ang panganay na anak na lalaki ng mga Reyes, si Carlos. Ako lang ang ampon na anak, pero swerte ako. Napangasawa ko ang pangalawang anak na lalaki ng mga Reyes, ang taong mayroon akong magkaparehong pag-ibig mula pagkabata. Si Jose Reyes. Teka, wala namang teklat sa kamay si Jose. Napalitan ang mga sasakyan ng kasal. Hindi ikaw si Jose Reyes. Nang makita ko si Jose Reyes, na sinasamahan si Sofia de la Cruz papasok sa sasakyan ng kasal, tumakbo agad ako kay Jose, nang walang pag-aatubili. Inihayag ko ang pagpapalit ng nobya sa harap ng lahat. Jose, Napalitan ang mga sasakyan ng kasal. Iyon si Sofia de la Cruz. Maria, wala akong kaalam-alam. Wala namang kinalaman si Sofia dito. Maling tao ang sinamahan ko. wakas, natupad ang hiling ko at napangasawa ko si Jose Reyes. Pero si Sofia de la Cruz ay napilitang pakasalan si Carlos, at sa loob ng 1 taon, siya ay pinatay ng mga kaaway ni Carlos. Umanaw na siya. Sofia. Naniniwala si Jose na ako ang dapat sisihin sa buong trahedyang ito. Jose, tingnan mo ito. Ang manika na luwad na ginawa natin dati ay nahurno na. Jose, Sofia. kahit anong gawin ko, nanatili siyang malayo sa akin. Pagkatapos, ang inang nagpalaki sa akin, ay sinisisi ako dahil hindi ko lang sinunod ang pagkakamali at pinakasalan si Carlos. Hiniling niyang ibayad ko ang buhay ko. Para sa kanyang tunay na anak. Maria, pinatay mo ang aking Sofia. Ibalik mo sa akin ang aking Sofia. Ibalik mo siya. Ang puso ng donor ay handa na. Sisimulan na namin ang operasyon ngayon. Maria. Ang utang ko sa iyo sa buhay na ito, bayad na ito ng buo. Ang hiling ko lang ay sa susunod na buhay, papayagan mo akong makasama si Sofia. Hayaan mong mailibing ako kasama si Sofia. Iyon ang huling hiling ko. Jose, pakiusap. Nang ang kanyang puso ay tumitibok na sa loob ko. Saka ko lang naunawaan na mas pipiliin pang mamatay ni Jose kaysa tanggapin ang pagmamahal ko. Kaya, ang ibalik sa akin ang aking pagmamahal ng buo at walang sira. Ang huling mabuting bagay na ginawa mo. Hindi ba, Jose Reyes? Sa buhay na ito, namatay siya para sa kanyang pag-ibig. At ako, namatay dahil sa aking hangal na pagmamahal. Jose Reyes, kung talagang may susunod na buhay, hindi na kita mamahalin kailanman. Nang muling imulat ko ang aking mga mata sa aking pagkagulat, bumalik ako ng 3 taon sa araw na pinag-uusapan ko ang kasal kina nanay at tatay. Maria, kailangang maganap ang kasunduang ito ng kasal.
Bilang nakatatandang kapatid, ikaw ang dapat pakasalan si Carlos Garcia. Ngunit ikaw at si Jose ay magkababata na magkasintahan at labis ang pagmamahalan ninyo. Kaya nagpasya kami ng iyong ina na hayaan kayong magkatuluyan. Sayang lang para kay Sofia. Kailangan niyang pakasalan ng kuya ni Jose, si Carlos. Kilala siya bilang isang sinumpaang bituin. 5 asawa na niya ang namatay. Ang pagpapadala kay Sofia sa kanya ay parang pinapadala siya sa kamatayan. Ngunit basta sa araw ng kasal, kapag pinalitan ko ang mga sasakyan ng kasal, ikaw, Maria Santos, pa rin ang pakakasalan si Carlos Garcia. Ay nako. Kawawang Sofia ko, dapat ay magsimula na akong mag-ayos ng pag-aayos ng kanyang libing ngayon. Hindi na kailangan. Maria, ano ang ibig mong sabihin? Carlos Garcia. Ako ang pakakasalan siya. Pero Maria, hindi ka ba nababaliw kay Jose? Gusto na gusto mo siya, di ba? Tama. Simula nung bata ka pa, sinasabi mo nang gusto mo siyang pakasalan. Maria, sa buhay na ito, may utang ako sa'yo. Bayad na yon. Ang hiling ko lang, sa susunod nating buhay, hayaan mo akong makasama si Sofia. Tapos na ako kay Jose. Kaya, handang-handa akong pumalit sa kapatid ko at pakasalan si Carlos. Sigurado ka ba dito? Gusto mo talagang pakasalan siya? Yung mga asawa ni Carlos noon, lahat sila'y namatay sa mahiwagang paraan, isa-isa. Maria. At Maria, huwag kang makinig sa mga chismis. Na sinumpaang bituin daw siya. Si Carlos, siya pa rin ang pinuno ng pamilya Reyes. Pero kung mapapasok mo ang pamilyang yon, makakamit mo isang buhay na mayaman. Ang ina mo at ako, para sa ikabubuti mo ito. Alam ko, Ang aming Maria, ang pinakamatalinong babae. Nakikita niya ang mas malaking larawan. Oh, di ba? Alam kong hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Sige, mabuti. Aayusin ko na agad ang kontrata sa kasal. Sa pagpapakasal mo kay Carlos. Kahit papaano, may maipapaliwanag tayo sa mga Reyes. Oh, siyang nga pala, Maria. Tungkol sa pagpapalit natin ng kasal, kailangan nating itago kay Sofia. Masyadong mabait ang puso niya kung malaman niyang ikaw ang pumalit sa kanya at sumalang sa apoy para sa kanya. Hindi niya papayagan yon. Ganito ang plano. Palitan natin ang sasakyan ng kasal sa araw mismo para si Sofia ang mapapangasawa niya nang hindi sinasadya. Maria, kailangan mong magsakripisyo para sa pamilya. sa buhay na ito, babayaran ko ang utang na loob sa pagpapalaki sa akin. At babayaran ko rin ang utang na loob kay Jose sa pagligtas ng buhay ko. Ginoo at Ginang Santos, pakiusap, huwag ninyong pilitin si Sofia, napakasalan si Carlos, napakasalan ang kapatid ko. Masyado siyang dalisay para sa mundong ito. Ang pakikipag-asawa sa kapatid ko, ang magiging wakas para sa kanya. Kaya na, Jose, hindi naman sa tayo'y hindi makatwiran. Ang pamilya Santos ay mahina na ngayon. Hindi namin kayang sumuway sa pamilya ninyo. Ang usapin na ikaw ang pakakasalan ni Maria ay personal na pinagpasyahan ni Ginang Reyes mismo. Dapat kang bumalik at makiusap sa iyong lola. Jose, kung hindi mo ako pakakasalan, papatayin ko ang sarili ko dito, ngayon din. Maria, kumalma ka. Sa nakaraan kong buhay, nagbanta akong magpakamatay para lang mapilitan siyang pakasalan ako. Napakatanga ko noon. Bulag ako sa katotohanan na ang mga mata niya ay para lang kay Sofia. Jose Reyes, naisip mo na ba? Kung hindi pakakasalan ng kapatid mo si Sofia, ako ang hahalili para pakasalan siya. Imposible. Habang nandito ako, wala sa inyong dalawa ang kailangang pakasalan siya. Naisip mo na ba kung bakit ang isang makapangyarihang pamilya, tulad ng mga Reyes, ay titingin pa sa isang maliit na pamilya tulad ng amin?
Lahat iyon ay dahil sa kapatid mo. Siya ang puno ng pamilya Reyes. At para umangat, ang pamilya Santos ay magsasakripisyo ng isang anak na babae. Maria Santos, kung alam mo na ang lahat ng ito, bakit mo pa itutulak si Sofia papunta sa kapatid ko? Tama. Alam ko ang lahat. Pero nasayang ko ang 10 taon sa pagmamahal sa maling tao, hindi nakuha ang gusto ko. Pero ngayon, huwag kang mag-alala. Kahit anong gusto mo, makukuha mo. Kaya kanina, pinipilit mo sila na ipakasal si Sofia kay Carlos? Si Sofia ang tunay na tagapagmana ng pamilya Santos. At ikaw ikinukubra mo ang pwesto niya. Sinira mo ang buhay niya sa nakalipas na 25 taon. Ngayon, sasadyain mo bang sirain ang natitira pang bahagi ng buhay niya? Ganun ba talaga? Ganun ang tingin mo sa akin. Ganun ang pagkatao ko. Jose, gusto mo na bang pakasalan si Sofia? Noong bumalik siya sa pamilya Reyes, sa unang pagkakataong nakita mo siya, Tama na. Walang saysay ito, Maria. Hindi mo pwedeng dahil lang sa sarili mong kaligayahan. Itulak si Sofia sa nagliliyab na hukay. ganun ba? Kung gayon, binabati ko si Ginoong Jose Reyes ng mabuting kapalaran sa pagkamit ng puso niya. Jose, sa nakaraan kong buhay, ako ang tangang humadlang. Sa inyong dalawa ni Sofia. Sofia, sana sa susunod na buhay, payagan mo akong makuha si Sofia. Sa buhay na ito, kapag nalaman mong si Sofia ang ikakasal sa iyo at hindi ako, masaya ka, di ba? Ano bang nangyayari sa kanya ngayon? Karaniwan, nagsisigawan na kami at nag-aaway. Pinipilit niya akong pakasalan siya. Ano na namang pumasok sa isip niya ngayon? Jose, pagkalipas ng 5 araw, ang kapuspalad na pag-ibig nating dalawa ay magwawakas na rin. Nakakagalit talaga ang pamilya Santos. Noong unang umuwi si Sofia, pumirma ka ng kasulatan para bayaran ang gastos sa pagpapalaki at umalis. Pinilit ka nilang manatili. Kaya pala, inaantay lang pala nila ang pagkakataon para pagplanuhan ka. Ana, okay lang ako. Binibining Santos? Pero yung si Carlos ay kilala bilang sinumpaang bituin. Kung pakakasalan mo siya, mamamatay ka. Ana, huwag kang mag-alala. Hindi lang ako magiging maayos. Mabubuhay pa ako ng napakaganda. Maria, tingnan mo ang nagawa mo ngayon. Nakakuha si Sofia ng kontrata sa kasal mula sa pamilya Reyes. Gumawa ka ba ng masamang paraan para pilitin siyang pakasalan si Carlos? Sinabi niya sa iyo? Masyadong mabait si Sofia. Hindi niya sasabihin sa akin ang kahit ano. Ako. Aksidente kong nakita. Jose, kung mayroon kang kahit katiting na tiwala sa akin, kung binuksan mo lang ang kontrata sa kasal at tiningnan, kahit isang saglit lang, malalaman mo na ang ikakasal sa kapatid mo ay ako, hindi si Sofia. Ginoong Jose Reyes, tingnan mong mabuti. Tingnan mo kung sino ang ikakasal sa kapatid mo. Siya ito. Tingnan mong mabuti. Sino ba ang ikakasal sa kapatid mong si Carlos? Sino nga ba talaga? Ana, sa taong bulag at hangal, sayang lang ang salita. Maria, pasensya na tungkol sa nangyari kanina. Nagkamali ako. Masakit ba? Tungkol sa kasal ni na Sofia at Carlos, huwag kang makialam. Maghahanap ako ng paraan para mapapigil si Lola. Ganun pala. Lahat ng pagsisikap niya para mapasaya ako ay para lang kay Sofia, at sa nakaraan kong buhay, hangal ako noon at akala ko. Mahal niya ako. Huwag kang mag-alala. Sa araw ng kasal, si Sofia, walang duda, ang pinakamasayang tao roon. Kung ikaw ang makikialam, paano siya magiging masaya? Pagod na ako. Kailangan kong umalis ka na.
Jose Reyes, sa nakaraan kong buhay, nakiusap ka sa akin na ilibing kita kasama si Sofia. Kaya sa buhay na ito, binibigay ko na lang sa kanya. Kakaiba. Simula bata pa, gusto na ni Binibining Santos si Ginoong Jose Reyes. Mas pipiliin niyang manatili at magdusa sa pamilya Santos para lang mapakasal sa kanya. Pero ngayon, parang ibang tao na siya. Ni hindi na siya pinapansin. Aba, si Maria pala. Ano to? Karaniwan, iniiwasan mo ako. Pero ngayon, hinanap mo pa ako? Heto, mga gamit mo. Ginagatungan mo ba ang galit ko? Ipinagmamalaki mo bang ninakaw mo si Jose sa akin? Ang yabang-yabang mo, no? Maria Santos. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Santos. Ninakaw mo ang pagkatao ko. Nagsaya ka sa marangyang buhay sa pamilya Santos sa loob ng 25 taon. Hindi ba sapat na yon para sa iyo? Ngayon, gusto mo pang kunin ang taong pinakamahal ko? Paano ka nagiging ganito kasakim? Maria, anong karapatan mong saktan ako? Sofia, matagal na kitang sinabihan na ibabalik ko sa iyo ang lahat. Ikaw ang mapagkunwari at tumanggi. Bukod pa riyan, si nanay at tatay ang ayaw bitawan ang kasal na ito sa pamilya Reyes. Kaya nga ako ang pinili nila. Sa halip, hindi ako ang dapat mong galitan. Ako ang dapat mong pasalamatan. Kung hindi dahil sa akin, ikaw ang magiging asawa ni Carlos. Sa'yo na siya ngayon. Nakakagalit talaga. Maria, maghintay ka lang. Siya. Ibinigay niya talaga sa akin si Jose. Ayos. Pero ang gusto ko, hindi lang si Jose. Gusto ko rin na ganap kang kamuhian niya, ganap kang pagdudahan niya, ganap kang kamuhian niya at iwanan ka niya. Aaminin mo ba ang pagkakamali mo o hindi? Ayaw mo pa ring aminin? Sige. Tingnan natin kung ano ang mas matigas, ang katigasan ng ulo mo o ang tungkod ko. Lola, Narito na si Maria. Anak ko, kailangan mong kausapin si Jose. Pinipilit niya akong kanselahin ang kasunduan sa kasal ni na Sofia at Carlos. Kung hindi, hindi ka niya pakakasalan. Ito, nakakagalit naman ito. Lola, pakiusap, kumalma po kayo. Huwag po kayong magkasakit dahil dito. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagpapaliwanag sa akin. Kung ipipilit mong pakasalan ni Sofia ang kapatid ko, ako, si Jose Reyes, ay talagang hindi ka pakakasalan. Jose, paano ka nakakasiguro na talagang pakakasalan kita? Maria, gusto mo na ako mula pagkabata. Ang pakikipag-asawa sa akin, diba? Yan ang pangarap mo. Maria. Jose, anong nangyari sa'yo? Sofia, anong ginagawa mo rito? May padala para kay Maria. Na-i-deliver ito sa bahay. Dinala ko rito para sa kanya. Sabi nila na ang mag-asawa ay dapat gumawa ng manika na luwad ng magkasama. Sa ganon, ang kasal nila ay magiging maayos. Masyadong abala. Anong estilo ang gusto mo, mamaya?
Papagawa tayo ng isang eksperto. Hindi, mali yan. Dapat tayong dalawa ang gumawa. Eto, Gabayan mo ang mga kamay ko. Wala siyang romantikong nararamdaman para sa akin. Ngayon, kailangan kong bitawan na. At sabihin sa kanya ang totoo. Jose Reyes, sa totoo lang, ang dapat mong pakasalan ay si Sofia. Ang cute naman ng manikang ito. Jose, gusto na gusto ko talaga ang manikang ito. Pwede mo bang pakiusapan si Maria na ibigay ito sa akin bilang regalo sa kasal? Sofia, si Maria mismo ang gumawa nito. Ang ibigay ito sa'yo ay hindi tama. Maria, alam kong hindi dapat na makipagkumpetensya ako sa'yo. Pero ang pagmamahal ni nanay at tatay at ang pag-aalaga ni Jose, isusuko ko lahat yan para sa'yo. Pero talagang gusto ko ang manikang ito. Mula nang makita ko ito, may koneksyon na agad ako. Parang para sa akin talaga ito. Maria, pigurin na luwad lang yan. Kung gusto ito ni Sofia, ipaubaya mo na lang sa kanya. paano kung tumanggi ako? Maria, bibigyan kita ng bago mamaya. Eto. Maria, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sofia de la Cruz. Maria, tama na yan. Napaka-innocent naman ni Sofia. Hindi niya sinasadya. Jose Reyes. Sa paningin mo, dalisay at mabait siya. Samantalang ako'y tuso at malupit, ganun ba? Maria, nasira na. Mamaya, magpapagawa ako ng bago. Jose Reyes, hindi mo kailanman maiintindihan ang ilang bagay. Kapag nasira na talaga. Kahit bigyan mo ako ng bago, hindi na magiging pareho. Jose, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Ako ang dahilan kung bakit kayo nag-away ni Maria. Ayos lang yan, Sofia. Ganon talaga siya. Pabibigyan ko siya mamaya at ayos na yan. Jose, Kung ganun pala, hindi mo na kailangang malaman ang totoo. 3 araw mula ngayon, sa kasal. Ikaw at ako, quits na tayo. 2 na lang ang araw. Bago ako ikasal kay Carlos. Binibining Santos. Pinadala po ito ni Ginoong Jose Reyes. Sabi niya, regalo daw ito ng paghingi ng tawad para sa inyo. Hindi na kailangan. Itago na lang niya ang nararamdaman niya. Para sa iba. ano ba ang gusto niyang sabihin? Pinaparangyapan niya, sa harap ko, ang regalong bigay ni Jose, sa mukha ko. Umalis ka. Bantayan mo si Maria. Opo, gusto kong malaman ang bawat kilos niya. Bago ang kasal, tiyak na, mababawi ko si Jose ng lubusan. Hello, Lola. Maria, anak, ang laki ng problema. Sakuna, Lola, ito ba ang sakuna mo? ensayo lang ito. Kung hindi sumipot ang nobya at iniwan ang nobyo, paano hindi iyon sakuna? Kayong dalawa, lumapit ng kaunti, maging mas malapit sa isa't isa. Pagdating ng oras, lahat ay nakatingin. Maria, ito na ang huling pagkakataon. Kung mangahas ka pang manipulahin si Lola para gawin itong walang kwentang palabas kasama ko, pupunta ako mismo sa pamilya Santos at ikakansela ang kasunduan sa kasal. Huwag kang mag-alala. Ito ay talagang magiging ang pinakahuling pagkakataon. Ginoong Jose Reyes at Binibining Santos, kayong dalawa ay talagang bagay. Hindi ba, Ginang Reyes? Napili ninyo ang isang napakagandang manugang. Siyempre, si Maria ay taong pinagmasdan kong lumaki. Maging ang ugali o ang hitsura niya, walang masasabi. At higit sa lahat, siya at ang aming si Jose ay tunay na nagmamahalan. Ginang Reyes, hinihiling ng mga tauhan sa kusina ang inyong presensya para sa huling pagpapatibay ng menu para sa piging ng kasal. Siya.
Para sa susunod na bahagi ng seremonya, inaanyayahan namin ang nobya at nobyo na magpalitan ng singsing. Tama na, Maria. Ninakaw mo ang buhay ko. Ninakaw mo ang mga magulang ko. Pinabayaan ko iyon. Pero ibalik mo si Jose sa akin. Sige? Sofia, nalasing ka na. Pag-usapan natin ito sa bahay. Bahay? May bahay pa ba ako? Jose, gusto kong sabihin mo, dito mismo sa harap ng lahat, sino ang mahal mo? Ako? O siya? Sofia, huwag kang padalos-dalos. Ibaba mo muna yan. Sabihin mo, mahal mo ba ako o siya? Oh. Ikaw. Ikaw nga. Sofia. Ang buhay mo ngayon, hindi ba't iyon ang pinili mo? Ano ba ang ikinagagalit mo? Nang makita ko siyang ganoon, bakit ang sakit-sakit ng puso ko, Maria? Jose, Sofia. Nasaktan siya. Dadalhin ko siya sa ospital. Mamaya na lang ang rehearsal. Maria, ano sa tingin mo ang makakatalo sa akin, ha? Diyos ko, ang tagal ko na sa negosyong ito. Pero ito ang una. Tumakas ang lalaking ikakasal kasama ang kapatid ng nobya. Mahigit 20 taon bilang magkababata na magkasintahan. Ewan, ang pamilya Reyes ay hindi nagpapakita ng anumang respeto. Bilis, kunan mo ito. Malaking balita ito. Binibining Santos, ikaw ang bahala. Itutuloy ba natin? Paumanhin na naranasan ninyo iyon. Ngayon, tapusin na nating ito. Jose Reyes, malapit mo nang makuha ang gusto mo. Tayo, sa buhay na ito, ay hindi na dapat magkita pa. Ginang Reyes, pakiusap, kumalma ka. Kasalanan ito ni Maria dahil hindi niya pinigilan ang kapatid niya. Tama, kukuha tayo ng bagong team. Tutuloy ang kasal ayon sa schedule. Ako ang bahala. Siye? Malas, ginawa mong kahiya-hiya ang pamilya Santos. Pero si Sofia ang may kasalanan. Paano mo nagawa yan? Nabanggitin pa ang pangalan niya. Nakahiga pa siya sa ospital. Ganoon ba kadesperada para makapag-asawa sa pamilya Reyes? Gusto mo talagang magpakasal? Eh di magpakasal ka. Maria, tungkol sa nangyari sa rehearsal kanina, paumanhin talaga. Hindi tumigil sa pagdurugo ang kamay ni Sofia. Hindi ko siya basta maiiwan. Kaya, naiintindihan mo, di ba? Jose Reyes, wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Mula ngayon, mahalin mo kung sino ang gusto mo. Protektahan mo kung sino ang gusto mo. Ikaw ang bahala. Wala na iyon sa akin. Maria, galit ka pa rin kay Sofia. Kailan ka? Naging ganyan ka makitid ang isip. Hindi mo ba siya matitiis? Isipin mo ang gusto mong isipin. Maria, ano ba ang gusto mong sabihin? Ginoong Jose Reyes, dahil sa iyo, ang mukha ni Binibining Santos ay namamaga sa sinampal siya ng nanay niya. At ano ang ginagawa mo? Pumunta ka rito at ang unang ginawa mo ay ipagtanggol ang basagulero. Maria, paumanhin. Maria, ito para sa sampal na natanggap mo. Huwag mo na lang pahirapan pa ng nanay mo si Sofia. Maria, Gusto kong malaman. Kapag nakilala mo na kung sino talaga si Sofia, matutulad ka pa rin ba, gaya ng ginawa mo ngayon, na mahalin siya at protektahan siya? Pagkatapos ng bukas, si Jose Reyes at ako ay tuluyan ng magtatapos. Maria,
Maria, ang tagal na mula nang tayo'y nag-usap ng maayos. Bukas na ang kasal. Espesyal akong nag-ayos ng bridal shower. Dapat kang pumunta. Sa pagitan natin, wala nang dapat pag-usapan. Nanay, galit pa rin ba si Maria sa akin tungkol sa rehearsal? Hindi ko talaga sinasadya. Ako kasi, medyo napasobra lang ako sa pag-inom. Nawalan lang ako ng kontrol. Engkantada, paano naging kasalanan mo ito? Pagdating sa mga bagay na puso ang pinag-uusapan, sino ang makakakontrol? Maria, ikaw ang nakatatandang kapatid. Kailangan mong magpakita ng pag-unawa. Bukas, ikaw at si Sofia ay parehong mag-aasawa sa pamilya Reyes. Magiging tunay na magkakamag-anak kayo. Bilang nakatatanda, dapat mong protektahan ang iyong kapatid. Huwag mo nang pahirapan ang aming mag-asawa. Si? Maria Santos. Pinag-aral kita ng 25 taon. Kahit hindi kita anak sa dugo, pinag-aral pa rin kita. At ngayon, hindi mo ako pinakikinggan? Si, ituring mo itong huling tungkulin ko sa inyo. Pagkatapos ng bukas, ang pamilya Santos at ako ay magpuputol na ng lahat ng ugnayan. Si, pupunta ako. Sofia, bukas ikakasal ka na kay Carlos Garcia. Narinig ko na ang kanyang 5 nakaraang asawa ay namatay sa mahiwagang mga pangyayari. Kailangan mong maging maingat. Kasalanan lahat ng impostor na yun. Ninakaw niya ang buhay ni Sofia at ninakaw pa niya ang nobyo ni Sofia. Ngayon, pinipilit pa niya si Sofia. Napakasalan si Carlos Garcia. Ang balong minamalas ang kanyang mga asawa. Walang hiya siya. Huwag ninyong pag-usapan si Maria ng ganoon. Sa lahat ng taong wala ako, siya ang kasama ni nanay at tatay. Bilang nakababatang kapatid, ako dapat ang magbigay. Sofia, napakabait mo talaga. Ang malupit na babaeng tulad ni Maria Santos ay karapat-dapat sa sinumpaang bituin na tulad niya. Alam mo, narinig ko. Ang mga putang inang tulad niya ay mahirap patayin. Tingnan natin kung sino ang mas matagal mabuhay. Eksakto. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapanggap sa dami ng taong sumusumpa sa iyo. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to mapapanatili. Maria Santos, si Jose ay hayagan ng inamin na mahal niya ako. Bakit mo pa siya ginugulo at sinusubukang akitin? Sofia de la Cruz, kaysa mag-aksaya ka ng lakas sa pagkahol dito, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Kung paano siya mapapanatili sa iyong tabi. Ikaw, Jose, tamang-tama ang dating. Maria, ngayong pagkakataon, paalalahanan kita kung paano ka iniwan ni Jose, paulit-ulit, na muli, Sofia, Maria, pasensya na. Maria, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mong saktan si Sofia. Jose, bulag ka ba Hindi mo ba nakikita? na si Sofia ang nagsimula? Maria, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi pa gumagaling ang kamay ko. Hindi ko makontrol ang lakas ko. Maria, hindi sinasadya ni Sofia at saka sugatan pa rin ang kamay niya. Kalimutan mo na. Kalimutan na natin yon. Paano kung ayaw ko? Si, dahil napakatigas ng ulo mo, ako na ang tatanggap ng parusa para sa kanya. Ayan, nasiyahan ka na ba? Jose, bakit ka napakatanga? Para sa akin, ipinanganib mo pa ang buhay mo? Bakit ka tahimik? Ganyan ka naman talaga, di ba? Para makuha ang gusto mo, gagawin mo ang lahat. Ang gusto mo lang ay pakasalan ako, di ba? Si, pangako ko. Pero ikaw, dapat mong itigil ang pananakit kay Sofia. Tama. Sa nakaraan kong buhay, para sa kanya, ibinigay mo pa ang buhay mo para sa akin. Ngayon, ang maliit na sugat na ito ay wala sa iyo. Jose, Ana, patingin naman sa kanya. Hindi ba siya nasaktan? Bakit ayaw niyang magpatingin sa doktor?
Ginoong Jose Reyes. Sinabi sa akin ni Binibining Santos. Siya lang. Ayaw niyang makipagkita sa iyo ngayon. Maria, pumayag na akong pakasalan ka. Bakit ka pa rin nagpapatigas ng ulo? Maria, alam kong nandyan ka. Maria, hindi ka ba nasaktan? Kailangan mo ng benda. Ako, nagdala ako ng doktor. Jose, umalis ka na ngayon. Bukas na ang kasal. Dapat magpahinga ka. Maria, hindi ka ba makapagpapigil kahit minsan? Kung titigil ka lang sa pang-aapi kay Chloe, maaari akong maging mas mabait sa iyo. Jose, paalam. Ano ang sinabi mo? Wala. Maria, bukas, talagang pakakasalan kita, anuman ang mangyari. Mali ka, Jose. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pipiliin muli. Sofia, kapag napangasawa mo na ang pamilya Reyes, magiging ganap ka ng babae. Siguraduhing alagaan mong mabuti ang asawa mo. Maging mabait ka kay Ginang Reyes. Huwag kang magpakatigas ang ulo tulad ng dati sa bahay. Naiintindihan mo? Oo, Sofia. Ang pamilya Santos ay magiging tahanan mo parati. Kung mamimiss mo si nanay at tatay, pwede kang bumalik kahit kailan. Alam ko, nanay at tatay. Sige, oras na, tara na. Jose Reyes, sa buhay na ito, ibinabalik ko siya sa'yo. At ang sarili ko, ay aking kinukuha. Kakaiba. Sa nakaraan kong buhay, may peklat sa palad si Carlos. Hindi, mali yun. Hindi siya si Carlos. Jose, dapat ikakasal ako kay Carlos. Anong ginagawa niya rito? Sofia, pasensya na. Hindi ko pa rin mapapayag si Lola. Kasilahin ang kasunduan mo sa kasal kay Carlos. Nabigo kita. So ganun pala. Akala niya akong si Sofia. Sofia, galit ka ba dahil kinasal ako sa kapatid mo? Alam mo, mula pagkabata, may kasunduan na sa kasal ako at si Maria. Kailangan kong tuparin ang responsibilidad na ito. Responsibilidad. Sa nakaraan kong buhay, hindi ba dahil sa responsibilidad na iyon, na siya'y nanatili sa tabi ko sa buong buhay niya? Sofia, kung ayaw mong pakasalan si Carlos, pwede kitang ipagpalit sa kapatid mo. Malamig ang ugali ni Carlos. Hindi niya ginalaw ang alinman sa kanyang 5 naunang asawa. Sa gabi ng kanilang kasal, kapag nalaman ni Carlos na ang kapatid mo pala, tiyak na ipapabalik niya ito sa pamilya Santos. So iyon pala, ang plano niya sa nakaraan kong buhay. Kaya pala sumang-ayon siya sa pagkakamali. At isinakay si Sofia sa sasakyang pangkasal. Pero paano naman ang kapatid ko? Kung pakakasalan niya ito, pakakasalan si Carlos sa harap ng lahat, at pagkatapos ay tatanggihan. Masisira ang reputasyon niya. Gagawan ko ito ng paraan. Jose, kung mas maaga ko lang sana nalaman, ikaw at ako, hindi sana nagkagulo sa dalawang buhay. Pero huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ko napahihirapan ang sarili ko. Sino ka? Sofia de la Cruz, ang bunso sa pamilya Santos. Tama. Magmadali tayong pumasok.
Sofia, Jose Reyes, alam mo ba kung anong okasyon ito? Lahat ng mahahalagang tao sa lungsod ng Payapa ay nakatingin. Huwag mong ikahiya ang pamilya Reyes. Sige, puntahan mo na ang iyong nobya. Jose, kailangan na nating pumasok. dumating na ang oras. Magsimula na ang seremonya. Igalang ang iyong mga magulang. Pagpalitan ang inyong mga pangako. Sofia, sa pagyukong ito na ba ang ating seremonya ng kasal sa buhay na ito? Tapos na ang kasal. Jose Reyes. Sa buhay na ito, ikaw at ako. Sofia, tayo? Tapos na tayo. Sandali. Sobrang takot si Sofia sa pagpapakasal kay Carlos. Bakit niya kusa niyang hahawakan ang kamay niya? Galit na galit siguro siya sa akin dahil ikinasal ako kay Maria. Pero nagbanta si Lola na magpapakamatay siya. Ano ang dapat kong gawin? Maria, gumawa ka ng plano para mapakasal sa akin. At itinapon mo siya sa mga lobo. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Jose, Lumayo ka. Napakadalisay at busilak ni Sofia. Mas gugustuhin pa niyang pakasalan si Carlos kaysa palitan ng kasal sa iyo, Maria. Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Kung may mangyari man kay Sofia, ikaw ang may kasalanan. kaya, ganito pala kamahal ako ni Jose. Jose, mahalaga ang gabi ng kasal. Dapat na tayong matulog. Maria, wala ka bang hiya? Ganito ka ba kadesperadong magsimula? Sofia? Chloe? Chloe? Bakit ikaw ang nandito? Hindi ko rin alam ang nangyari. Siguro noong sumakay na ako sa sasakyan ng kasal, masyado akong kinabahan at sa maling sasakyan ako sumakay. Pero baka ito na ang para sa ikabubuti. Jose, ngayon, ako ang taong nakatayo sa harap mo. Masaya ka rin naman dito, di ba? Yung ikakasal kay Carlos. Si Maria? Oo, si Maria nga. Maria. Chloe. Kung ayaw mong pakasalan si Carlos, papalitan kita at ng kapatid na babae mo. Yung kapatid ko. Kung itutuloy niya ang kasal, magpakasal kay Carlos sa harap ng lahat, at pagkatapos ay tatanggi siya. Masisira ang reputasyon niya. Ako ang bahala sa kanya. Nagkamali ako sa kanya, at ako ang nagtulak sa kanya kay Carlos. Hindi. Kailangan kong hanapin siya. Jose, hindi ka nagkamali. Si Maria ang nagmungkahi na magpalit ng ikakasal. At siya mismo ang pumayag na pakasalan si Carlos. Imposible. Ako ang gusto niya. Mula pagkabata, ako na raw ang pakakasalan niya. Kailangan kong tanungin siya at malaman ang totoo. Jose, masakit. Jose, Ginang Reyes, ano pa ang saysay ng paghihirap mo sa ganito? Si Carlos Garcia ang namamahala sa pamilya Reyes. Totoo iyan. Pero sabi nila, malamig siya, parang yelo. Wala sa 5 asawa niya noon ang nakalapit sa kanya. Kung malaman niyang ang ikakasal ay hindi talaga si Sofia at pauwiin ka sa pamilya Santos. Masisira ang reputasyon mo. Ana, papaaminin ko si Carlos na tanggapin ako. Huwag kang mag-alala. Ginang Reyes,
May mensahe po si Ginoong Reyes para sa inyo. Hindi siya darating ngayong gabi. Magpahinga na po kayo. Ano? Iiwan niya ang kanyang nobya sa gabi ng kanilang kasal? Kung kumalat ang balita, paano pa makakaharap si Binibining Santos sa pamilya Reyes? Sa totoo lang po, hindi lang ngayong gabi. Mula ngayon, sa bawat gabi, hindi na talaga darating si Ginoong Reyes. Hindi naman ibig sabihin na si Ginoong Reyes ay hindi kayang... Pinipilit ba niyang tanggapin ni Binibining Santos ang isang kasal sa pangalan lamang? Sabi po ni Ginoong Reyes, na kung ayaw ninyong tanggapin ang kasunduang ito, maaari ninyong lagdaan ang pagputol sa kasunduan. Narito po ang card na naglalaman ng $100,000,000. Nakakagalit. Sino ang magpuputol ng kasunduan sa mismong gabi ng kasal? At kung malaman ito ng publiko, si Binibining Santos ay magiging katatawanan ng buong lungsod ng payapa at saka. Hindi naman siya sinisi ni Binibining Santos sa pagkakaroon ng malas sa kanyang 5 asawa. Ngayon siya pa ang may problema sa kanya. Kung may magpuputol man, siya dapat ang magpuputol sa kanya. Sa nakaraan kong buhay. Sa gabi ng kanyang kasal, si Sofia nga ay nagalit at umuwing umiiyak. Hindi matanggap ng nanay at tatay ang pagkawala ng koneksyon sa pamilya Reyes. Kaya pinaikot nila ang kanyang isip para bumalik. Pero ako ay hindi si Sofia. Ginang Reyes. Kailangan kong makausap si Carlos. May mga bagay na kailangan kong linawin sa kanya. Ginang Reyes, huli na po. Ano ang ibig mong sabihin? Si Ginoong Reyes ay umalis 1 oras na ang nakalipas patungong monasteryo ng Silangan upang maging isang pari. Ano? Magpapari? Ano? Naging monghe siya? Ginang Reyes, pakiusap, kailangan mong kausapin si Ginoong Carlos. Kahit kailan pa sana siya naging monghe. Pero ngayon pa, pagkatapos ng kasal, sinasadya niyang sirain ang buhay ni Binibining Santos. Si Ginoong Carlos, siya, nawalan siya ng parehong magulang noong bata pa. Si Ginang Reyes ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Nagbanta siya ng pagpapakamatay para pilitin siya. Kaya, pumayag siyang magpakasal. Pero palagi niyang sinasabi na siya ay itinakdang maging sinumpa ang bituin. At gusto niyang mag-isa na lang habang buhay. Sa nakaraan kong buhay, hindi ko narinig na gusto niyang maging monghe. Ang pagbabagong ito sa kapalaran, dahil kaya sa muling pagsilang ko. Tara na, dalhin mo ako sa kanya. Tagatangkilik. Upang sumapi sa aming orden, kailangan mong putulin ang lahat ng ugnayan sa mundo. Habang buhay, dapat kang malaya sa mga pagnanasa sa lupa. Sigurado ka ba? Sa desisyong ito. Dahan-dahan, Ginang Reyes, mag-ingat. Desidido na ako. Sandali, Ikaw? sandali lang. Ikaw pala. Kailangan ng pahintulot ng pamilya mo para maging monghe. Ako ang asawa niya. Hindi ako pumapayag. Tagatangkilik. Habang nakatali ka pa sa mundong ito, kailangan kong hilingin sa inyong dalawa na ayusin ito sa pagitan ninyo. Pagkatapos, bumalik kayo para makipagkita sa akin. Kung tama ang pagkakaalala ko, ikinasal ka sa kapatid kong lalaki. Ako naman ay ikinasal sa kapatid mong babae. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Nagpalit kami ng pwesto ni Sofia. Ang ikinasal mo ngayon ay ako. Nagpalit kayo? So, ang asawa ng kapatid mo ay asawa mo na ngayon? Katawa-tawa. Malaking desisyon ang pagpapalit ng kasal, ni hindi mo man lang ito napag-usapan sa akin. Nagpatuloy ka lang ng basta-basta. Malaking desisyon din ang pagiging monghe. Ni hindi mo rin ito napag-usapan sa akin. Mula pa noong bata ka, mahal mo na si Jose, bakit ka pumayag na magpalit ng kasal? Wala na sa'yo ang mga yan ngayon. Ang mahalaga lang ay sina Jose at Sofia ay tunay na nagmamahalan, malamang na ipatupad na nila yon ngayon. Wala kang pagpipilian. Ikakasal ka sa akin. Ngayon, ako lang ang maaari mong pakasalan. Kaya ikaw ay isang binibining sawi sa pag-ibig, nakakalungkot naman. Isinilang ako sa ilalim ng sinumpaang bituin. Hindi ko siya maaaring idamay dito. Nakikita mo? Nakikita mo ang 5 pangalang ito? Lahat sila'y namatay ng malungkot dahil sinasabi nilang malas ako sa mga asawa ko. Ha? Gusto mong maging pang-anim? Hindi ako naniniwala sa tadhana. Hindi ito isang bagay na kinakalkula mo. Ito ay isang bagay na ginagawa mo,
gamit ang iyong sariling mga paa. Matalino ka. May tapang ka. Pero masyado kang bata. Huwag mong ipusta ang iyong buhay. Kaya ang sinasabi mo ay, Ang kasunduan sa kasal ay kinansela. Ginoong Carlos Garcia, marahil ay dapat mong pag-isipang muli. Ang sabi ko, ibalik si Binibining Santos sa pamilya Santos. Ginang Reyes, dito po, pakisuyo. Carlos. Paano kung tumaya tayo? Nangangahas kang tumaya sa akin. Ako si Maria, ngayong asawa na kita. Ako ang iyong asawa. Siyempre, balak kong pagtagumpayan ang pagsasamang ito. Kaya, nangangahas ka bang tumaya? Tatayaan kita na kaya kong manatili sa tabi mo, ikaw na tinatawag na sinumpaang bituin. Sa loob ng isang buong buwan. Kung, pagkatapos ng isang buwan, buhay pa rin ako, at maayos, dapat kang pumayag sa ating pagsasama. Bakit ako tatalo sa iyo? Ang kalagayan ng puso ni Lola Reyes ay hindi maganda. Sa palagay mo, alin ang mas masakit para sa kanya? Ang pagpapalit ng ikakasal o ang pagputol ng kasunduan? Sige, bibigyan kita ng 1 linggo. Kasundo, 1 linggo nga. Kasundo na. Uuwi na ako at magpapahinga. O siya nga pala, kung ganyan ka pa rin ka-attached sa lugar na ito, maaari kang matulog dito ngayong gabi, magpakabusog ka sa buhay monasteryo. Hindi masamang ideya. Nakaka-interes. Ginoong Reyes, tungkol naman dito. Ipagpaliban muna ito. Ang buong buhay ko ay parang isang pre-program na makina. Pag-aaral at pagkatuto, pagmamana ng pamilya, pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Bawat hakbang ay inihanda para sa akin. Ngayon, interesado akong makita kung anong mga sorpresa ang mayroon ang hindi inaasahang variable na ito para sa akin. Pasindakin mo siya ng husto. Basta mapaputol lang ang kasunduan. Pero tandaan mo, sa anumang pagkakataon ay hindi mo siya dapat saktan. Sir? Ikaw pala ang bagong asawa ni Carlos Garcia? How? Ang mandarayang si Carlos Garcia ang sumira sa buhay ko. Nagwasak ng pamilya ko. Ngayon, gagantihan kita sa buhay mo. Wala kang ibang masisisi, kundi ang sarili mo sa pagpapakasal sa lalaking iyon. Ginang Reyes. Oras na para mamatay. Lahat, maghanda. Pupuntahan natin para iligtas si Ginang Reyes. Ginoong Carlos Garcia, may taksil sa ating hanay. Si Ginang Reyes, siya ay... Anim na iyon. Sa panahon ngayon, may mga tanga pa ring nagpapakasal kay Carlos Garcia. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita para sumama sa ibang 5 iyon ngayon din. Tigil. Ano? Ginoong Reyes? Nanalo ako. Malalim talaga ang hiwa. Dapat sigurong dalhin kita sa ospital. Huwag mong pababahalin si Lola. Dito na lang natin ayusin. Kakaiba talaga si Maria Santos. Naasikaso na ang hiwa. Panatilihin itong tuyo sa mga susunod na araw. Palitan ang benda ng regular.
Marunong kang gumamit ng baril? Ang unang 5 asawa mo ay namatay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Kailangan kong matuto ng pagdepensa sa sarili. Ganoon ba kakaiba yon? Hayaan mong ihatid muna kita. Tungkol sa nangyari kagabi, ikaw ang nakakita. Ang pagsama sa akin ay magdadala lang ng mas maraming panganib sa iyo. Ikaw mismo ang nakakita. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko, ang pagpapakasal mo sa akin ay para lang galitin si Jose. Ayokong magkaroon ka ng pagsisisi sa huli. Hindi ako nagpapanggap dahil sa galit. Sa buhay na ito, ayoko lang na mag-aksaya ng oras sa isang tao na hindi ako mahal. Carlos. Maria. Maria. Maria, buksan mo. Kailangan nating mag-usap. Ginang Reyes. Ilang beses na pumunta dito si Ginoong Jose ngayong gabi. Wala ka kanina. Sa bawat pagkakataon, napapauwi namin siya. Ngayong nalaman niyang nakabalik ka na, desidido na siyang makita ka. Hindi na namin siya mapipigilan ngayon. Maria, kailangan kitang kausapin. Kung gusto mong makasama si Jose, maghahanap ako ng paraan para magkatotoo yan. Pero kung magpapasya ka, na manatili at maging asawa ko, hindi ko palalampasin na mayroon kang ibang tao sa isip mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko eksakto ang gagawin ko. Ana, papasukin mo siya. Maria. Carlos. Maria. Narito ako para iuwi ka. Jose, ipag mo na ako ngayon. Maging alam mo ang lugar mo. Hindi ko pinakasalan si Chloe. Kinansela ko ang kasunduan sa kasal. Kaya, nakapagpasya ka na ba? Aalis ka ba kasama niya? O mananatili ka at magiging asawa ko? Pinipili ko. Napagdesisyonan ko na. Dito na ako. Para maging asawa mo. Bakit Maria? Dahil lang sa pagtanggap ng pana para kay Sofia? Talaga bang itatapon mo ang ating kasal para lang maghiganti sa akin? Sinasaktan mo ako. Jose, ingat ka sa mga sinasabi mo. Ako ang mag-ingat? Ikaw Carlos, saan ka naglalagay ng hangganan? Sa pagnanakaw sa asawa ng kapatid mo? Carlos, hayaan mo akong kausapin siya ng mag-isa. Sige, nandito lang ako sa labas. Tawagin mo ako kung kailangan mo ako. Maria, ikaw at ang kapatid ko ay wala pang sertipiko ng kasal. Sumama ka sa akin. Maaari pa nating ayusin ito. Bakit ako sasama sa iyo? Hindi ba ito mismo ang wakas na gusto mo? Sofia, kung ayaw mong pakasalan ng kapatid ko, ibabalik kita at si Sofia sa dati. Hindi iyon. Maria, kapag naputol na ang kasunduan sa kasal at maipadala ka na pabalik sa pamilya Santos, ibabalik kita at si Sofia sa dati. Sa ganoon, hindi na kailangang pakasalan ni isa sa inyo si Carlos. Hindi na kailangan. Ito na ang desisyon ko ngayon. Pakakasalan ko si Carlos. Huwag mo nang intindihin. Ngayon, ako ang magdedesisyon. Napakasalan si Carlos. Maria, pero alam mo, si Carlos siya. Huminahon ka. Survivor ako. Kahit ang kamatayan ay hindi ako makukuha. Maria, huwag kang magsalita ng galit ha. Kapag ikaw at si Sofia ay ibinalik sa dati, pagkatapos ang ating buhay ay makakabalik sa normal. Sa ganoong paraan, ikaw, ako, at si Sofia ay magkakaroon ng masayang wakas. Sa nakaraan kong buhay, ako ay determinado na pakasalan si Jose. At tingnan mo ang nangyari. Si Sofia ay pinatay ng mga kaaway ni Carlos. Maria, Si Jose ay nagbigay ng kanyang buhay para sa kinabukasan ko.
Umaasa siya na papayagan mo silang magkasama sa susunod na buhay. At ako, puno ng galit, namatay dahil sa pag-ibig. Ngayong muling isinilang ako, kung ako ay umatras. Tayo ay magkakaroon ng mapayapang wakas. Nag-iisip ka ng labis, Jose. Hindi ko ito ginagawa dahil sa galit. Sa buhay na ito, sino ang gusto kong pakasalan? Sino ang gusto kong mahalin? Ako ang may desisyon. Dahil ikaw ay nakapag-asawa na kay Sofia. Bakit hindi mo na lang tanggapin ito at magtayo ng buhay, kasama siya? Hindi ba iyon ang gusto mo? Ngunit noong mga panahong iyon, ang aking nakatakdang pakasalan mula pagkabata ay ikaw. Kontrata sa kasal lang ito. Wala kang nararamdaman para sa akin. Mali ba ako? Tama? Mahal ko ba siya? Kaysa dalawang taong hindi nagmamahalan. Ang makulong sa kalungkutan habang buhay. Dapat na lang nating bitawan. Bayaw. Nais ko para sa iyo at sa iyong asawa. Ang isang matagal at masayang pagsasama, at isang malaki at masayang pamilya. Alam mo namang mabuti na si Ginang Reyes at si Ginoong Jose Reyes ay magkababata na magkasintahan mula pa noong una at lubos na nagmamahalan. Paano mo sila pinayagang mag-usap ng mag-isa? Hindi ka ba nababahala na baka magliyab muli ang dating apoy nila? Malaya siya. Hindi ko hahayaang ang kasal ang magdidikta ng kanyang mga pagpipilian. Carlos. Ano? Sa gabi ng kasal natin, dito ka ba sa labas magpapalipas ng gabi? Siyempre hindi. Siya ay talagang ikakasal kay Carlos. Jose, Kinain mo ang candy ko. Kaya paglaki mo, pakakasalan mo ako, ha? Tara na. pangako. Pangako! 100 taon, hindi mo na ito mababawi. Oh, Jose, nangako ka sa akin na pakakasalan mo ako pagkatapos ng pagtatapos. Walang bawian. Jose, ang hiling ko ay palagi tayong magiging masaya ng magkasama at tumanda ng magkasama. Bakit? Masakit na masakit ang puso ko. Hindi ito ang dapat mangyari. Maria. Handa na ang kama ninyo. Mahalaga ang gabi ng kasal. Alam nyo, Ginoong Reyes, Ginang Reyes, dapat magpahinga na kayo. Anong tinitingnan mo? May nakadikit ba sa mukha ko? Wala naman. Ang ganda-ganda mo. Mauna na akong maligo. May tubig sa mesa para sa iyo. Mainit-init. Paano niya nalaman yon? Palagi akong umiinom ng mainit-init na tubig pagkatapos maligo. Siguro sinabi sa kanya ni Ana. Salamat. Matutulog ka na ba? Kung hindi ka komportable, pwede tayong matulog sa magkahiwalay na kama. Okay lang sa akin. Ngayong gabi ang gabi ng kasal natin. Pinili kong pakasalan siya. May tungkulin ako. At tutuparin ko yon. Ikaw gusto mo? Gabi ng kasal natin ito. At ayon sa tradisyon, dapat nating ganapin ang kasal.
Tradisyon ay tradisyon, pero ang tinatanong ko ay kung ano ang gusto mo. Gusto mo ba? Nasugatan ang kamay mo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kaya maghihintay tayo hanggang gumaling ito. Walang pagmamadali. Tapos na ang lahat ngayon. Pero ako kasi, hindi ko pa lubos na handang maging asawa niya. Ang may katabi sa pagtulog. Hindi pa ako sanay. Oo, medyo. Kaya ako na lang ang matutulog sa sahig. May seremonya ng tsaa tayo para kay Lola bukas ng umaga. Subukan mong magpahinga. Sige. Naisip mo na ba kung paano sasabihin kay Lola? Na pinalitan ninyong dalawa ni Sofia ang kasal? Hindi pa. Noong pinalitan mo ang kasal, ang tapang mo. Ano yon? Sabi ko, huwag kang mag-alala, nandito ako. Nan. Siya, parang, iba sa malamig at walang pakiramdam na lalaking. Pinag-uusapan ng lahat. Hindi dapat ito nangyayari. Hindi ganoon ang nangyari. Jose, saan ka nang galing buong gabi? Hinahanap-hanap kita sa lahat ng lugar. Jose, tumayo ka ngayon din. Maria, hindi mo siya pwedeng pakasalan. Buksan mo ang pinto. Maria Santos, Ginang Reyes, mag-ingat po kayo. Hayaan ninyong isuot ko ito sa inyo. Jose, wag mong gawin ito. Itigil mo na ang kalokohang ito at sumama ka sa akin. Sobra na ang nainom mo. Maria Santos. Maria, hindi mo pwedeng pakasalan si Carlos. Ano ang kahulugan nito? Kausap kita. Lola. Nagkamali ako, Lola. Pinalitan ko ang mga sasakyan ng kasal sa sarili kong kagustuhan. Pinalitan ko ang dalawang ikakasal na Santos. Alam kong mali ang ginawa ko. Lola, pakiusap, ibalik mo sila sa dati. Hindi yan totoo. Hindi ganoon ang nangyari. Jose, pakiusap. Lasing ka. Tumayo ka ngayon din. Hindi. Kaya, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Kasalanan ko lahat ito. Si Maria yon. Alam niya na mahal namin ang isa't isa ni Jose. Kaya kusa niyang pinalitan ng mga sasakyan ng kasal. Siguro, naiisip niya na noong nakaraan, pumalit siya sa lugar ko. At napakarami niyang utang na loob sa akin. Kaya niya. Nakikiusap ako sa iyo, Lola. Huwag ninyong sisihin si Maria. Nakakagalit. Seryosong bagay ang kasal. Hindi basta-basta pwedeng magpalit ng kapareha kung kailan mo gusto. Sa paningin ninyo, may halaga pa ba ang aming pamilyang Reyes? May halaga pa ba ang matandang bruhang ito? Maria Santos, sinira mo ang kasunduan sa kasal na personal na inayos ni Ginang Reyes. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakalusot dito. Maria, anak, sabihin mo sa Lola ang totoo. Ang walang hiyang ito ba ang pumilit sa'yo? Jose Reyes, Nasa'yo si Maria? Napakagandang babae. At tatanggi ka? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Lola, pakiusap, kumalma po kayo. Ang pagpapalit ng kasal. Ako mismo ang gumawa noon. Wala itong kinalaman sa ibang tao. Well, si Joseba ay may ginawa para saktan ka.
Binigo ka ba niya? Sa lahat ng mga taong ito, ang nararamdaman mo para kay Jose. Nakita ko yon ng sarili kong mga mata. Ngayon, ang walang hiyang ito, alam na niyang nagkamali siya. Anak ko, maaari mo bang siyang patawarin muli? Lola, kahapon, ikinasal kami ni Carlos. At si Jose, nakapag-asawa sa minamahal niya. Nakaukit na sa bato. Maria, nakatalukbong kayong dalawa. Hindi mo malaman kung sino ang sino. Maaari mo pa itong ibalik sa dati, Maria. Natatakot ako, huli na ang lahat. Dahil kagabi, pinagtibay namin ni Maria ang kasal. Imposible, Maria. Pinilit ka ni Carlos, hindi ba? Jose, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ka maaaring magpakasal kay Carlos. Kaya gusto mo si Chloe na pakasalan si Carlos? Ako, Oh, nakikita mo? Hindi ka makapagdesisyon. Kaya ako na ang nagdesisyon para sa iyo. Ikaw ang pakasalan si Chloe. At ako ang pakasalan si Carlos. Ito ang pinakamabuting kalalabasan. pero ang kasunduan sa kasal ay sa ating dalawa. Jose, sinisikap mo bang lokohin kaming dalawa? Anak ko, hindi ko ito naisip ng mabuti. Dahil, nakaukit na sa bato ang lahat. Jose, nakuha mo ang babaeng gusto mo. Kaya iwan mo na ang mga pag-iisip na iyon. At maging isang mabuting asawa. Naiintindihan mo ba? Ako. Sofia, bakit mo ako pinigilan? Jose, hindi mo pa ba naiintindihan? Nakapagtalik na sina Maria at Carlos. Ang kasal na ito ay nakaukit na sa bato. Bakit ka pa rin nakakapit dito? Ikaw ba ay umiibig sa kanya? Iibigin siya? Imposible. Eh ako, mahal mo ba ako? Sofia, ikaw ang tunay na anak ng pamilya Santos. Ikaw ang dapat na pakakasalan ko. Pero ngayon, kailangan kong pakasalan si Maria. Nabigo kita. Kaya ang lahat ng kabutihang ipinakita niya sa akin ay dahil lang sa pagkakasalan niya. Ang nasa puso niya ay palaging si Maria mula pa sa simula. Nakakawa ka naman, Jose. Hindi mo man lang makita ang nasa sarili mong puso. Pero si Maria, pakakasalan lang niya si Carlos. Dahil galit siya sa akin. Hindi ko kayang manood lang habang nagdurusa siya. Kailangan kong humanap ng paraan para maputol nila ang kasunduan. Sofia, pasensya ka na. Nabigo kita. Pupunta ako mismo sa pamilya Santos para ikansela ang kasal. Matatanggihan ka agad pagkatapos ng kasal. Ako, si Sofia de la Cruz, ay magiging katatawanan ng buong lungsod ng payapa. Paano na lang ako haharap kay Maria sa malandi na yon? Hindi ako matatanggihan. Jose, may plano ako para maputol ni na Maria at Carlos ang kanilang kasunduan. Hindi mo ba naaalala? Ang hindi matiis ni Maria ay ang makita kang kasama ako. Anong ibig mong sabihin? Maupo ka. Mag-almusal tayo. Si, Kain po tayo, Ginang Reyes. Lumamig na. Sakto lang ang temperatura. Hindi ko pa nahawakan. salamat. Sino ang mag-aakala na ang pinuno ng pamilya Reyes
na laging nagpipigil, ay maaaring maging ganito kahinahon at mapagmalasakit. Nakatitig ka ba sa akin? Ang pagtingin lang sa iyo ay sapat ng makabusog sa akin. Hindi ka pa rin marunong magbiro, binibini. Ngayon ay ang araw para sa pagdalaw ng bagong kasal sa magulang. Gusto mo bang dumalaw sa pamilya mo? Dapat. Ikatlong araw na ng ating kasal. Kung hindi tayo uuwi ngayon, mag-uumpisa ng magtsismisan ang mga tao tungkol sa iyo. Sa totoo lang, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili dahil lang sa walang saysay na formalidad. Bukod pa riyan, dito sa lungsod ng Payapa, hindi ko pa ba sapat na nabigyan sila ng mapag-uusapan? Carlos. Maria. Carlos. Maria. Kuya, magandang umaga. Kuya. Nilalayuan niya ako. Maria, sa tabi ko si Jose, uupo. Hindi ka naman magseselos, di ba? Manang, asawa mo siya. Umupo ka pa nga sa kanyang kandungan. Hindi mo na kailangang magpaalam sa akin. Paano mo nagawa yan? Jose, nasugatan ang kamay ko. Balatan mo naman ito para sa akin? Kita mo, mahilig ka na sa hipon noong bata ka pa. Pero palagi mong inaayawan ang pagbabalat. Kaya hindi ka na lang kumakain. Iba ako sa iyo. Gusto kong magbalat ng hipon. Kaya, ang pagbabalat ng hipon, ako na ang bahala. Bakit? Anong ikinabibigo ko? Jose, bakit ka nakatayo lang diyan? Sige, balatan mo para sa akin. Kain na. Kumuha ka pa. Ew, may dugo ang hipon. Magbalat ka ng iba. Jose, ayos ka lang ba? Masakit ba? Heto, hingahan kita. Ang bata-bata. Maria. Ako. Dumudugo ako. Sawa na ako. Pakiusap, enjoyin mo na lang ang natira. Maria. Asawa ko siya. Ibig sabihin, hipag mo siya. Huling beses na ito. Ito ba ang magandang ideya mo? Ayaw nga niya akong pansinin. Parang wala na talaga siyang pakialam sa akin. Jose, mahal ka ni Maria sa loob ng mahigit 20 taon. Binigay niya sa'yo ang pinakamagandang taon ng buhay niya, ang ganoong katapatan. Paano niya kaya bibitawan lang ng ganon? Talaga? Siyempre, kaming mga babae ang pinakamagkakaintindihan. Si Maria, siguro dahil binalatan mo ng hipon para sa akin. Nagselos siya, pero masyadong mapagmataas para aminin. Kaya nga umalis siya ng padabog. Huwag kang mag-alala, Jose. Hindi kita sasaktan. Ingat sa paglakad. Salamat.
Para sa'yo ito. Kailan mo ito inihanda? Kaninang umaga. Dahil mag-asawa na tayo ngayon, ang tamang pakiramdam sa okasyon ay mahalaga pa rin. Gusto ko ito. Tara na, pasok tayo. Bini-bini. Kaya kong maghintay. Tatay. Nanay. Kaya nakapag-asawa ka ng mas mataas ang estado, naging ginang Reyes ka na, at akala mo mas magaling ka na sa amin. Kailangan pa ng paulit-ulit na imbitasyon para lang dalawin mo ang sarili mong pamilya. Nasa amin ang buong pamilya natin nakaupo lang dito naghihintay. Ano, hindi makapaghintay na bumalik hanggang dilim? Naghintay. Kayo para sa akin. Halos naubos na ang buong hapag na ito. Naghintay kayo para sa akin. Kai. Bait naman. Paano mo nagawa yan? Akala mo talaga ang pakikipag-asawa sa pamilya Reyes ay nangangahulugang lumaki na ang pakpak mo? Ngayon, ako, bilang iyong ina, ay tuturuan ka ng leksyon sa tamang asal. Huli na ako. Pero, parang mali ang timing ko. Carlos. Carlos, wala kaming ideya na darating ka pala. Dapat sinabi mo muna sa amin. Nakapaghanda sana kami ng maayos. Nanay, doon ako palagi umuupo. Siya na ang namamahala sa pamilya Reyes ngayon. Tumahimik ka, umusog ka. Dito? Carlos, maupo ka. Carlos, gutom ka na siguro. Baka gusto mong kumain na lang kasama namin. Anong ginagawa niyo diyan? Bakit nakatayo lang kayo? Hindi ba niyo nakikita na may kagalang-galang na bisita tayo? Kumilos kayo. Sabihin niyo sa kusina na magluto ng sariwang handaan. Hindi na kailangan. Mukhang ang pamilya Santos hindi naman tayo masyadong pinapahalagahan. Sayang lang ang pagkain. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka lang. Maling-mali ka. Nagkakaintindihan lang tayo. Para sa pagdalaw ng bagong kasal ni Maria. Ito lang ang inihanda nyo. Tirang pagkain. At tirang pagkain pa. Ano ba ito? Ganito na ba kahabag ang pamilya Santos na hindi nyo kayang pakainin ang sarili nyong anak? O baka naman ang puso nyo ay laging may kinikilingan? Siya. Sinusuportahan ako niya. Carlos, mali na mali ka. Si Maria at Chloe ay parehong minamahal naming anak. Hindi namin paboran ang isa kaysa sa isa. Tama, pareho silang anak namin at mahal namin silang dalawa. Carlos, nagkakamali ka tungkol kay nanay at tatay. Si Maria ang lumaki kasama nila, laging nasa tabi nila. Sagana siya sa pagmamahal. Samantalang ako, sa probinsya lumaki. Ang pagmamahal na natanggap ay wala sa kalingkingan yon. O, pagkakamali? Ang nakita ko ay isang ina na handang sampalin ang sariling anak sa harap ng publiko. At ikaw, ama, ang kapatid niyang babae, at ang kanyang bayaw. Wala man lang sa inyo ang tumayo para sa kanya. Ngayon na asawa ko na siya, ganito pa rin ang trato ninyo sa kanya. Naalala niyo ba kailanman kung anong klaseng buhay ang kanyang tiniis dito? Bilang mas bata sa pamilya, hindi dapat ako nagsasalita ng ganito. Pero asawa ko na si Maria ngayon, hindi ko hahayaang magdusa siya kahit isang paghamak mula sa sinuman. Pang negosyo lang naman ang kasal na yan. Hindi naman niya kailangang ipagtanggol ako. Buisit, yang matandang lalaking si Carlos, ipinagtanggol pa niya talaga. Palaging mahalaga kay Carlos ang tamang asal at galang. Nagagawin niya yon para kay Maria at magwala sa bahay ng aking biyenan. Teka, baka naman,
Imposible. Kahit isa sa kanyang 5 na unang hipag ay hindi man lang nakalapit kay Carlos. Dahil lang sa kasalukuyang kalagayan ni Maria, Ay napahiya siya. napahiya siya. Napahiya siya. Imposibleng may mahal siya. Sana'y tandaan ng lahat ang sinabi ko ngayon. Alis na ako. Samahan na kita. Tara na. Carlos, ingat sa pagmamaneho. Ingat kayo. Dalawin ninyo si Maria dito sa bahay kapag may pagkakataon. Ang aming pamilya ay laging bukas ang pintuan para sa inyo. Ngayon, si nanay at tatay, si Carlos at Maria lang ang nakikita nila. Ni hindi nga nila inaalintana ang sarili nilang anak. Maria. Umuulan ng nyebe sa labas. Ito, isuot mo ito. Jose, ikaw rin? Mukhang mas giniginaw ang hipag ko. Ang coat mo ay dapat sa kanya. Jose. Mula ngayon, kapag nasa labas ka, sarili mo lang ang asikasuhin mo. Kakaiba. Akala ko ayaw ni Carlos kapag hinahawakan siya ng babae. Posible kaya? Posible bang nahulog na talaga si Carlos kay Maria? Jose. Giniginaw ako. Carlos. Carlos, Anong meron? may itatanong ako sa'yo. Tungkol saan? Hindi ba pwedeng pag-uwi na lang natin? Ano sa tingin mo? Kay Maria? Ang opinyon ko ay walang saysay. Ang mahalaga ay ito, sa sandaling pinalitan ninyong dalawa ang kasal, tapos na. Carlos. Makikipag-agawan ka ba talaga sa akin? Para kay Maria? Yun na ba yon? Jose, nagkaroon ka na ng pagkakataon, pero ngayon, ang tadhana ang nagdala sa kanya sa akin. Kaya dapat gawin mo ang nararapat at bitawan mo na. So? Gusto mo si Maria, di ba? Gusto mo talaga si Maria, di ba? Matalino siya. Matapang. At maganda pa. Sandali lang. Carlos. Handa ka bang tumaya sa akin? Napakagandang babae, at hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. Ako ang magpapahalaga sa kanya, kaya nga gusto ko siya. Mahirap ba yatang paniwalaan? Jose. Kami pong mga Reyes, kapag may ginagawa, desidido at diretsahan. Tapos na ang lahat sa inyong dalawa. Huwag nang patagalin pa. Huwag kang magpakapilit. Pero si Maria, siya. Gusto na niya ako, mula pagkabata. Kaya sigurado ka, na gusto ka pa niya ngayon. Kung gayon, binabati ko si Ginoong Jose Reyes ng lubos na kaligayahan kasama ang kanyang bagong nobya. Jose, ano bang nagpapasigurado sa'yo na pakakasalan kita? Jose, hipag mo na ako ngayon. Alamin mo ang lugar mo. Jose, bayaw, binabati ko kayo ng iyong asawa. Ng matagal at payapang pagsasama at ng malaking, masayang pamilya. Jose, sa mundong ito, walang sinuman ang maghihintay sa'yo magpakailanman. Nagsimula na siya ng bagong buhay. Kailangan mo ring magpatuloy. Magpatuloy. Maria, Kailangan nating mag-usap. 5 minuto lang. Maria. Paano ko kaya? May natitirang damdamin pa? paano mo naman? Narinig mo ba ang sinabi ko? Kaya, gusto kita.
Ganoon ba kakaiba yon? Oo, narinig kita. Kaya, ikaw, ano sa palagay mo? Naghihintay ba siya ng sagot ko? Bakit ang tahimik? Salamat. Yun na yun. Ano pa bang gusto mo sa akin? Ang tagal ko nang nabubuhay. At ito ang unang pagkakataong nagtapat ako ng nararamdaman sa isang dalaga. Dapat nga. Dapat bang ang binibining ito ay nagagalak ng lumapit sa akin? Gusto mong lumapit ako sa iyo? Yan na ba ang sagot mo? Jose, oh, nakita mo? Ito na ang pinakamagandang wakas sa ngayon. Si Maria at Carlos ay umiibig sa isa't isa. Ikaw at ako. Sa wakas ay magkasama. Mula ngayon, mamuhay na lang tayo ng masaya, okay? Pero, Chloe, nagsisisi ako. Kung sana, naagapan ko ang kakaibang pag-uugali ni Maria at hindi ko siya mismo ang nagtulak sa piling ni Carlos, kaya si Maria. Ay hindi ako iniwan? Naalala na niya. Iniibig niya si Maria. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Santos, Sus Mariosep. Ikaw ay isang kalye lang na kinaawaan ng mga magulang ko. Bakit? Bakit hindi kita kayang talunin? Sofia, tapos na ang pagpapanggap nating masayang magkasintahan ngayon din. Bukas, ako mismo ang hihingi kay Lola na pumunta sa mga Santos at tuluyang kanselahin ang kasunduang ito. Jose? Jose Reyes. Jose Reyes, bumalik ka rito! Maria, kapag naging malandi ka na, tingnan natin kung gusto pa ni Jose at Carlos na makisalamuha sa'yo. Maria, Narito ang imbitasyon sa isang tea party ng mga ginang ng mataas na lipunan ng lungsod ng Payapa. Dapat kang lumabas-labas pa. Makakatulong din yan sa negosyo ni Carlos. Hindi ba? Ang karera ng isang lalaki. Kung kailangan pang umasa sa isang babae at sa kanyang bulungan sa kama para umunlad. Kawawa naman ang lalaking yun. Ikaw. Anyway, tapos na ang trabaho ko rito. Si Lola ang nagpabigay nito. Kung pupunta ka, bahala ka na. Sofia, ang bababa pa rin ng mga pakulo mo. Akala mo ba talagang bababa ako ng ganoon para magkagulo sa isang tea party? Umiikot ang ulo ko. May problema sa tsaa. Narito ang $1,000,000 bilang deposito. Kapag natapos na, doble ang makukuha mo. Nakuha na. Hindi ka mabibigo. Maria, ang malaking regalong ito, i-enjoy mo. Magandang binibini. Heto na ako. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Umatras ka. Huwag mo akong hawakan. Ikaw, paano ka nakalabas dito? Maria, anong nangyari? Jose, ikaw na naman? Kakansela mo lang ang kasunduan natin sa kasal. At ngayon, habol ka na agad sa babaeng ito. Huwag mong kalimutan. Sa ngayon, hipag mo pa siya. Sinong nasa labas? Sinong nandyan? Jose.
Maria, ayos ka lang? Jose. Nilagyan ng gamot. Bilisan mo. Dalhin mo ako sa ospital, ngayon na. Nakakandado ang pinto. Hindi tayo makakalabas. Knock me out, gawin mo na. Hindi ko na kaya. Maria, tingnan mo ako. Hindi ito ordinaryong droga. Kahit makarating tayo sa ospital ngayon, huli na ang lahat. Hindi. Hindi ko kaya. Maria, nawawala ka na ba sa sarili mo? Wala nang mas mahalaga kaysa sa buhay mo? Maria, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa puso mo, may natitira pa bang lugar para sa akin? Kung may halaga pa rin ako sa iyo, matutulungan kita. Hindi pa. Carlos, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa loob kayo ni Maria. Diyos ko, huwag mong sabihin, yung lalaki sa kwarto ni Maria ay ibang lalaki? Nakasalalay dito ang reputasyon ng aking asawa. Mag-ingat ka sa mga salita mo kapag nalaman kong may kumakalat ng chismis at paninirang puri. Papaalisin ko siya sa lungsod ng payapa. Hintayin mong makita mo ng sarili mong mata ang eskandalo ng minamahal mong kapatid at ng asawa mo. Tingnan natin kung paano mo mapapanatili ang Pagmamataas mo. Jose, kumalma ka. Ako ang hipag mo. Isang pirasong papel lang yan. Hindi naman kayo kumuha ng sertipiko ng kasal. Anong klaseng hipag yan? Nang mapalitan ang mga kontrata sa kasal. Tapos na tayo. Pero mula pagkabata, ako naman talaga ang gusto mong pakasalan. Eh ano naman? Maria, piguring na luwad lang yan. Gusto ni Sofia. Kaya sa kanya, to. paano kung tumanggi ako? Maria, bibili ako ng iba para sa'yo. Mamaya, Sige, sabihin mo, mahal mo ba ako o siya? Ikaf, Sofia. Ayan, masaya ka na? Maria. Maria. Pasensya na. Mali ako, okay? Jose. Wala nang saysay yun ngayon. Asawa na ako ni Carlos ngayon. At ikaw, kasal ka na kay Sofia. Lumayo ka sa akin. Hindi ko naman gustong pakasalan si Sofia. Hindi kailanman. Kasama ko lang siya para galitin ka. Para pilitin kang putulin ang kasunduan mo kay Carlos. Jose, nakikita mo? Kahit ngayon, ginagamit mo pa rin ang dating nararamdaman ko para sa'yo para saktan ako. Dapat ba akong magpasalamat na hindi kita napangasawa? Maria. Pasensya na, okay? Okay lang, Maria, okay lang, okay lang. Maria. Maria. Carlos, ang sakit-sakit. Jose. Anong ginawa mo sa kanya? Ako, Alamin mo kung anong nangyari. Opo, sir. sa kalagayan ko ngayon, anong karapatan pa ba ang mayroon ako? Para lumapit muli sa kanya? Malapit na ang doktor. Carlos, tulungan mo ako. Sino ang mahal mo ngayon? Ikaw.
Sino ako? Sagutin mo ako. Carlos. Dapat magpigil ka ng kaunti. At isipin mo pa. Gusto mo pang maging monghe. Ano? Ang pagiging monghe ay hindi nangangahulugang hindi ko kayang talikuran ang aking mga panata para sa pag-ibig, Maria. Ikaw ang naghatak sa akin pabalik sa mundo ng mga tao. Salamat. Dapat rin akong magpasalamat sa iyo. Nagbago ako dahil sa iyo. Naunawaan ko kung ano ang pakiramdam ng maging tiyak na pagpipilian ng isang tao. Ang mauna sa lahat ng bagay. Tayo na. Dadalhin kita sa sala para sa isang magandang palabas. Magandang palabas? Ginang Reyes, Ginoong Carlos Garcia. Ang umaatake kay Ginang Reyes ay nahuli na. Magsalita ka? Sino ang maitim ang pusong hamak na nag-utos sa iyo na saktan ng aking panganay na manugang? Ayaw magsalita ha? Opo, ma'am. Kaladkarin mo siya. Alin ang kamay na ginamit niya para hawakan siya? Siya ang panganay na manugang na babae ng pamilya Reyes. Putulin ang kamay na ginamit niya. Opo. Magsasalita ako. Oo, si Ginang Reyes. Ang umupa sa akin. Nagsisinungaling ka. Tigilan mo ang paninirang puri sa akin. Hindi ko nga siya kilala. Sino sa inyo ang nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. May ebidensya ako. May 1,000,000 piso dito. Deposito mula kay Ginang Reyes. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng i-check sa bangko. Ang malupit mo naman sa murang edad. Hindi ka karapat-dapat maging manugang ng mga Reyes. Dalhin mo siya palayo. Jose, isang sandali lang ng kahangalan yon. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Chloe. Akala ko, mabait at inosenteng tao ka. Hindi ko inakala na kaya mong gawin ito. Si Maria ay kapatid mo. Sa buhay na ito? Sa wakas nakita mo ang tunay na kulay ni Chloe. Gusto kong malaman, gaya ng dati, patuloy ka pa bang bulag na magmamahal sa kanya at magpuprotekta sa kanya? Jose, sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto na gusto kitang makasama. Tama na. Anong klaseng nakalalasong pag-ibig yan? Sabihin mo sa akin. Ilan pa bang mga bagay ang itinatago mo sa akin? Jose, wala. Ito lang ang isang beses na to. Talaga? Hindi. Carlos, anong ibig mong sabihin dito? Matagal na akong nagtataka, bakit ba lagi mo inaaway ang aking asawa, kaya ipinaimbestiga kita. At may natuklasan ako na nakakatuwang bagay. Maria, ngayon, tulungan kitang balikan ang leksyon na ito. Jose, kung paano kanya paulit-ulit na pinabayaan. Chloe, pasensya na Maria. Kaya pala ikaw ang laging binubuli si Maria. Sofia, paano ka naging napakasama? Hindi ba't ikaw ang nagsabing kinamumuhian mo si Maria? Ikaw nga. Hindi ba't ikaw ang nagpawalang bisa sa kasunduan sa kasal natin sa gabi ng kasal? At ikaw pa rin. Anong pinagkaiba mo sa akin? Jose, paano ka naging ganoong kaipokrito? Tanungin mo ang konsensya mo. Mahal mo ba talaga si Maria? Siyempre, hindi ko ito naintindihan noon. Akala ko ang pakikipagkasalan sa kanya ay para lang matupad ang kasunduan sa kasal. Pero ngayon, sa wakas nakita ko na ang tunay kong gusto. Ang taong mahal ko ay palaging siya. Talaga? Bakit tuwing kumaway lang ako ng daliri, dumarating ka agad? Mahal mo siya? Tuwing nagsisinungaling ako at magkunwari na biktima, naniniwala ka sa akin palagi?
Jose, ang taong mahal mo ay hindi siya. Sinasamantala mo lang kung gaano siya kabuti sa iyo. Sofia, masama ang moralidad mo. Walang pagsisisi sa iyo. Hindi ka karapat-dapat maging manugang ng pamilya Reyes. Mga guwardiya, ihatid si Sofia pabalik sa pamilya Santos. Pawalang bisa ang kasunduan sa kasal. Opo. At isa pa, kailangan nating panagutin si Sofia sa krimen. Jose, hindi ako pwedeng makulong. Kailangan mo akong tulungan. Ikaw ang may gawa nito. Kaya tiisin mo. May tao ba diyan? Dalhin si Binibining Santos. Pabalik sa pamilya Santos. Binibining Santos, dito po. Umalis na kayong lahat. Masyado na akong matanda. Para sa ganitong drama. Si Lola. Maria, Mauna ka na. Kailangan kong kausapin siya sandali. 5 minuto. Yan lang ang ibibigay ko. Maria. Pasensya na. Bulag at tanga ako. At sobra kitang nasaktan. Alam ko. Huli na ang lahat para sa sorry. Lahat yun ay nasa nakaraan na. May itatanong ako. Kung noon, hindi ako naloko ni Sofia, pakakasalan mo pa rin ba ako? Imposible. Jose, kahit sino ang pakasalan mo, magkakaroon ka ng pagsisisi. Kung pakakasalan mo ang pulang rosas, sa paglipas ng panahon, magiging isang mansa ng dugo ng lamok sa dingding siya, at ang puting rosas, ang magiging nakawala. Maria, lahat ng utang ko sa iyo sa buhay na ito, nabayaran ko na. Sana lang sa susunod na buhay, payagan mo akong makasama si Sofia. Kung pakakasalan mo ang puting rosas, magiging butil ng kanin na kumakapit sa damit mo siya. At ang pulang rosas ang magiging tandang sinabar sa puso mo. Jose, ipag mo na ako ngayon, tandaan mo yan. Maging maingat ka sa lugar mo. Hindi ko naman pinakasalan si Sofia. Pinutol ko ang kasunduan sa kasal namin. Jose, ang hindi mo makukuha, ang laging iyong gugustuhin. Maria Santos, malandi ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Maria, mamatay ka. Ako ay muling isinilang. At hindi ko pa rin mababago ang kahihinatnan. Maria. Maria. Ayos ka lang ba? Maria. Maria, Carlos. kapit lang, sandali na lang. Kaya mo to. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang mawawala. Huwag kang matakot. Carlos. Huwag kang mawawala. Ginoong Reyes, na-pierce ang aorta ni Binibining Santos. Kailangan niya ng agarang paglipat ng puso. Kung hindi, Pwede gawin ang paglipat. Gamitin ang sa akin. hindi agad-agad ang tissue matching. Kahit sa pinakamabilis, 6 na oras yon. Pero si Binibining Santos, wala siyang 6 na oras. Doktor, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, kailangan mong iligtas siya. Alam kong kaya mong iligtas siya. Hindi ba? Ginoong Reyes, pakiusap, subukang kumalma. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Pigilan ang pagdurugo, ngayon na. Maria. Ito ang utang ko sa'yo. At ang huling, magagawa ko para sa'yo. Anong nagpaalala sa'yo ng lugar na ito ng biglaan? Nandito ako para tuparin ang isang panata. Para tuparin ang isang panata. Pangahas ka bang makipagpustahan sa akin? Kung sa loob ng isang buwan, ako'y buhay pa at malusog. Kailangang pumayag ka sa kasalang ito. Tungkol sa pustahan kanina, sana.
Siya ang manalo. 6 na buwan pa lang, sawa ka na sa mga kalokohan ko. Nag-iisip ka na namang magmunghe. Malapit ka ng mga anak. Parang pagdaan sa pintuan ng impyerno. Natatakot ako. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Noong nagkaroon ka ng aksidente noon, takot na takot talaga ako. Sabi nila lahat, ako ay isang sinumpaang bituin. Na dinadala ko ng malas ang aking mga asawa. Kahit sa ganong urgent na sitwasyon noon, nagawa kong makahanap ng angkop na donor. Napakaswerteng bagay, sino pa kaya ang makakagawa noon? Kung ikaw ay isang sinumpaang bituin, ikaw ang tanging masuwerteng bituin ko. Mga Diyos sa itaas, ang inyong deboto ay walang hihilingin pa. Maliban na ang aking asawang si Maria, ay magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan habang buhay, at malaya sa sakit at sakuna. Kung matutupad ang hiling na ito, ipinangangako kong magiging vegetarian habang buhay. At gagawa ng mabuting gawa. Sa buhay na ito, ako at si Carlos ay napakasaya. At malusog din ang sanggol. Si Chloe, nahatulan ng 30 taon. Tungkol naman kay Jose, nag-abroad siya. 5 taon na siyang walang anumang balita. Siguro, maayos din ang kanyang buhay. Anong nangyayari? Sumasakit ba ang puso mo? O pagre-reject ng organ? Wala lang. Bigla ko lang naalala ang isang tao. Lumalakas ang hangin. Umuwi na tayo. Sige. Bahay.